Mapagpalang araw. Ano po, ito pong na naman ang muli ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa loob po tayo ng tahanan ni Ate Nene dito sa Barangay 96, Sonit, District 1, Tondo, Manila. Bumibisita po tayo once a week upang ang ebanghelyo ng ating Panginoon ay ating na-share sa kanila. Sapagkat ang salita ng Diyos, kung paano sinabi ni Jesus sa Mateo 4:4, ng tao hindi lang nabubuhay sa pagkain na araw-araw, kundi mabuhay din sa salita ng Diyos araw-araw. Kaya nagiging simbahan din po ang tahanan na ito, kasi po andun ang salita ng Diyos. Amen. Ngayon may hawak po tayong Biblia, nabigay ng mga Gideon International. Siya ang ating ginagamit kung minsan. Sometimes may mga Biblia naman makakapalang ginagamit ko. Pero ang ating kasing tinatalakay ay dahil ito'y mahal na araw na, ay yan tungkol sa sakripisyo ni Kristo. Kung wala pong nagsakripisyo, kung Biblia nga ito pagbabatayan nila, tayo mapupunta tayo sa lalagyan lang sa impyerno. Ganun po kasi lahat naman tayo makasalanan. Walang hindi nagkasala sa atin. Kaya nga sabi ni San Pedro, si Jesus ang nagdala. Yan po'y irap niya. Yung kasalanan ng bawat tao na kinarga niya hanggang sa kamatayan. Sa krus, sabi po ng Biblia. So bago tayo papalaot, ay tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita sa Biblia, upang sa ganon kami pong lahat ay makinabang. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po, yung pagkapako sa cross ni Jesus, yan ay forgiveness. Forgiveness. So, pinatatawaran niya po lahat ng tao to forgive. Ano po? Dito po ang ating sentro, ang ating pag-aaral. Dito po sa San Lucas, chapter 23, ay may ganitong nakasulat. Bili, magpalit ka ng tubig. Ang dumi ng tubig mo. Anong sabi ni Jesus? Ang dumi, oh. Sinabi ni Jesus sa verse 34, Magpalit ka ng Ama, tubig mo. patawarin mo sila. Na nakapako na po si Jesus sa ibabaw ng cross doon sa Golgotha o dako ng bungo kung tawagin nila sa lumang tipan. Naghihirap na siya dahil nakapako sa cross ang kamay at paa. So ang sabi niya pa, Ama, patawarin mo sila. Anong dahilan bakit sinabi ni Jesus na, Ama, patawarin mo sila? Anong rason? Ito po. Sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yan palang ginagawa ng tao noon kay Jesus. Kasi po, hindi nila tinatanggap si Jesus na tagapagligtas Kaya imbis na magdalamhati sila dahil merong isang Jesus na napako sa krus, anong ginagawa ng mga tao noon? Tignan po natin, meron nakalagay dito ang ugali ng tao. Ito po, babasahin natin. Nandito lang po yung history niyan. Kasunod lang dito niyan.
ang tao, sa 35, ang mga tao nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Kita niyo po? Nakapako na sa krus, nililibak pa. Especially yung mga pinuno pa ng bayan ang nangunguna. Ganyan po ang persecution na nilasap ni Jesus sa kamay ng mga tao. Kaya sabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila. Mamamatay na lang si Jesus sa ibabaw ng krus. Tayo pa ang inaalala niya. Na sinasabi niya, iningi niya pantawad ang ginawa natin. O, kita niyo po. Ano daw ang sabi? Nililibak siya. Itong panlilibak nila. Yung mantika niya nasa tindahan. Iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Mesiyas, ang inirang ng Diyos. Ito po, itong talatang verse 35, malaking ano po ito? Kasalanan ng tao. Isipin nyo, hindi sila naniniwala si Jesus tagapagligtas o siya ang Mesiyas. Kasi po naman sa panahon nila, nakita nila si Jesus paano lumaki. Lumaki po siya sa piling ni Maria at ng kanyang tatay na si Jose, na isa namang karpintero o alwage. Kaya gano'n na lang po ang panlilibak nila sa kanya ng taong bayan, especially mga pinuno pa ng bayan sa panahon niya. Ano po, nilibak siya. Ngayon, yung tungkol naman sa isang sundalo, ganito pong nangyari sa verse 36. Nilibak din siya ng mga kawal, yung mga sundalo, na nagatid sa kanya doon para ipako sa krus. Oh, nilapitan at tinalok ng maasim na halak. 37. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, oh, panlilibak na naman po ito. Iligtas mo ang iyong sarili. Panlilibak naman kung ikaw ang hari ng mga Hudyo. Kasi hindi po nila matanggap si Jesus. Kanilang hari, itong mga Hudyong ito. Hindi nila matanggap si Jesus sa kanilang hari. Kasi nga po, nakita nila lumaki sa piling ng mag-asawang Jose at Maria. Sa 37 o 38. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Grego, Latin at Hebreo, ito ang ari ng mga Hudyo. Tuloy natin sa 39. Tinuya siya ng isa sa mga salarin nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Oh, itong isa namang ito, yung dalawang tulisan na papatayin po. Nakasama niya nakapako sa cross, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Yung isa, nilibak din si Jesus. Oh. Anong sabi ng isang manlilibak? Tinuya siya ng isang salaring nakabitin. Ibig sabihin nakabitin po, yung nakapako sa cross. Siyempre, para nakabitin nga naman yun eh. Nakapako ang kamay mong gano'n, no? Hindi ka ba nakabitin yan? Sa 40, ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Yung isa, ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahan tulad niya. 41, matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito. Yung ganito po, ibig sabihin ng kamatayan. Yung isa ginaamin niya, dapat tayong mamatay kasi masama tayong tao eh. Sabi niya doon sa isa, yun ang ingiliti ko kay Jesus.
Matuwid lamang. O, kita niyo po, matuwid lamang na parusa tayo ng kamatayan, sabi niya. Kasi nga po, tanggap niya na makasalanan po siya. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ika'y may pinarurusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito, referring to Jesus, walang ginawang masama. Walang ginawang nangaral lang si Jesus ng 3 taon. Yung mga may sakit, pinagagaling. Yung patay, binubuhay. Yung mga tao sinasabihan ng demonyo, pinalalaya sa mga demonyo. Wala silang pananampalataya. Kaya galit sila. At ano pa? Kapag sinabi niyang ang Diyos ang kanyang ama, yun ang kanilang mas kinagagalit. Kasi po, sa kanilang lingwahe, sa kanilang kultura, pag sinabi mo ang Diyos ay ama mo, lumalabas, Diyos ka ring gaya niya. Yun ang hindi po nila matanggap sa kanilang mga buhay. Kasi nga po, nakita siyang lumaki sa piling ng mag-asawang Jose at Maria. Kaya sabi nila, ikaw taho, nagsasalita na ang Diyos ay ama mo. Doon po sila nagagalit sa kanya. Ano po? Ngayon, tuloy tayo. 42, at sinabi ni Jesus, at sinabi niya, yung isa po, yung nag-confess, Jesus, alalahanin mo ako, kapag naghahari ka na, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso. The moment na siya po ay nag-confess ng kanyang kasalanan sa Panginoon, yun din po ang ibinigay ng pangako ni Jesus. Isasama kita ngayon din. Kasi po yung ngayon din, nangyari po sa 3, yung 2 tulisan na kriminal, pareho po silang namatay. At the same time, si Jesus ay namatay din noong panahon na yun. Ano po? Namatay po silang 3. Kaya bago man lang siya mamatay, nakahingi na po siyang assurance. Nagkaroon siya ng pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Paano nyo makikita yung pananampalataya ng tulisan na ito? Pinagtatanggol niya po si Jesus sa kanyang kasamang tulisan. Pinagtatanggol niya. Parang si Pablo po, dati kalaban ni Pablo si Jesus. Pero nang magkausap po si Jesus at si Pablo, pinagtatanggol na ni Pablo si Jesus. Ganito rin pong nangyari dito sa isang tulisan na ito. Kaya sanabi niya, tama lang na tayo at tulan ng kamatayan kasi nga tayo gumawa ng masama. Pero si Jesus, walang kasalanan. Kasi po, nangaral lang naman. Kasalanan ba yung mangaral? Sa kanilang panahon, masama na po yun. Masama. Kaya sa isang pagkakataon po, nang mangaral na sila sila Pedro, yung mga kababayan din nilang mga Hudyo, pinipigilan talaga. Pinipigilan talaga ang pangangaral sa panahon nila. Pero matapang po si Pedro Kasi po, nung araw ng Pentecostes, ang Panginoong Yesus po umakyat na siya sa langit. Then bago siya umakyat sa langit, binilinan niya ang kanyang mga apostol patungkol sa kanilang pangangaral about Jesus. Tingnan natin dito sa Gawa, chapter Palit ka tubig, ha? 5:29. Sa 28. Ang sabi ng mga Hudyo, sa 27, ito. Iniharap nila sa Sanhedrin ng mga apostol at sinisiyasat ng pinakapunong saserdote. 28.
Maigpit namin ipinagbabawal sa inyong pangangaral sa pangalan ng Yesus na yan. Bawal po palang mangaral mo. Lalo na ang pinangangaral mo ay walang iba kundi si Yesus. Ito, iniharap ang mga Hudyo. Kinuha yung mga Hudyo, dinala doon sa Sanhedrin. Sa ating pong panahon ay tinatawag na Senado yan, para Senado. Yung Sanhedrin, ano po? Yung korte ng mga Hudyo. Na kung saan pinamumunuan ng pinakapunong pari. Saserdote, pari pong ibig sabihin nun. At pagkatapos meron downward ng mga pari sa kanyang ilalim. Na 49. Sila po ngayon yung naglilitis sa mga alagad ng Panginoong Yesus. Sila rin po yung naglitis kay Yesus na ipako sa krus yan, ipako sa krus yan. Hanggang sa namatay nga po si Yesus sa ibabaw ng krus. Kaya sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Kinamamagitan pa po niya tayo na tayong mga makasalanan na patawarin tayo ng Diyos. Okay, ang sabi ng mga saserdote o mga pare, naigpit namin ipinagbabawal sa inyong pangangaral sa pangalan ng Yesus na yan. Wika niya, ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kami papanagutin sa dugo ng taong iyan. Ibig sabihin po dito ng pananagutin na ang sabi nila sa kinaposo, kayong mga apostol ni Jesus, pinagbibintangan pa ninyo kami ang pumatay kay Jesus na yan. Yan, parang ganun po yan, para mas madali natin maintindihan. Eh, sino ba naman ang talaga nagpapatay kay Jesus? Hindi sila. Sila po yung sumisigaw na, ipako yan sa krus, ipako yan sa krus. Oh. Ngayon, nagmamapid sila sa mga apostol. Anong sabi ni Pedro? Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Kaya sa panahon po nila, hindi po sila takot mangaral. Kahit pinagbabawalan sila, patuloy pa po silang nangangaral tungkol sa Panginoong Yesukristo. Kasi po, ang Panginoong Yesus po, ang Mesiyas o tagapagligtas. Tingnan niyo po ang nangyari sa verse 42. Chapter 5 verse 42. At araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at do'y nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Ang ibig sabihin po ng Mesiyas, Kristo. O ibig sabihin ng Kristo, Mesiyas. At ang ibig sabihin naman Mesiyas ay tagapagligtas. Kaya pinangangaral po nila sa tao na si Jesus ang tagapagligtas. Wala po talagang pwedeng magligtas sa tao kundi si Jesus lamang. O tingnan niyo po yung salita ni Jesus, babasahin natin. Tingnan natin. Di ba sa kanya, meron pa ba? O mismo salita ni Jesus po ito, babasahin ko. 1:14 Sumagot si Jesus, ako ang dahan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung wala siya, wala pong mamamagitan sa atin papunta sa Diyos sa langit. Kaya siya lang po pwede magdala sa atin sa langit. Kasi po, anak siya ng Diyos. Pinapunta dito sa lupa para tubusin ang kasalanan ng tao. Sumunod siya sa Diyos hanggang kamatayan sa krus, ang sabi ni Apostol Pablo. Kaya yung kanyang ministry po, nagtapos hanggang krus. Kasi po, inutusan siya ng Diyos na mangaral. Nangaral naman siya ng 3 taon. 3 taon, ninatulan po siya ng kamatayan. Isinakdal siya
sa Roman government ng mga Hudyo. Kasi po, nung panahon na yon, ang Jerusalem ay sinasakop ng Roma. Kaya ang Roma ang gumugobyerno. Opo, sa mga Hudyo. Pati si Jesus po, Hudyo kasi siya, no? Kaya doon po sinatulan Emperor Nero. Filipos 2.5, magpakababa kayo tulad ng kay Kristo Jesus. 6, kahit siya'y Diyos, hindi na nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. 7, sa halip ko sa siyang niyang binitawan ng karapatan niya ito at namuhay ng isang alipin. Isipin mo, anak ng Diyos, ang buhay niya, alipin. Ipinanak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Ang nanganak po si Maria. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Tingnan niyo po ang pagsunod niya hanggang kamatayan sa krus. Yung krus na kung saan sa pinako, siya rin po ang nagbuhat noon. At ang krus na yon ay simbolo ng kasalanan ng tao. Kaya po merong Jesus na ipinako sa krus, naghirap, nagdusa, namatay dahil po sa kasalanan natin. Kasi po makasalanan tayong mga tao. Unang Pedro 1:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Amen. Kita niyo po. Kung mapapanood niyo po yung Passion of Christ, yung pelikulang ginawa ni Mel Gibson, talaga sinaliksik po nilang Biblia. Ginaya po. Ganun po kahirap ang dinanas ni Jesus. So, natutumbas ka, siyempre. Mainit. Papasan siyang mabigat na kahoy. Natutumbas siya. Yun po yung simbolo ng ating kasalanan. Kung wala naman tayong kasalanan, hindi naman ipapako si Jesus eh. At kung wala tayong kasalanan, hindi naman ipadadala si Jesus dito para maghirap, magdusa. Dahil sa iyong makasalanan, mahal na mahal pa rin tayo ng Diyos. Hindi niya gusto ang tao mapahamak, kundi ang gusto ng Diyos, lahat ng tao ay magtamo ng kaligtasan. Kaya po, isa lang ang nagdusa para sa lahat ng nabubuhay na tao at namatay na tao at the future na tao ang ginawa ni Jesus sa ibabaw ng cross. Hindi na po mahuulit yun. Minsan niyang ginawa, tama na po yun. So anong dapat natin gawin? Mabuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Amen. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin ng aming mga buhay. Sa kabila po ng kami makasalanan, patuloy mo kaming minamahal. At dahil sa mahal na mahal mo po kami, kahit hindi kami dapat mahalin, inihandog mo pa ang iyong anak upang siyang magdusa, maghirap hanggang sa ibabaw ng krus, malagot ang kanyang hininga. Dahil po sa aming mga katampalasanan. Salamat po, Panginoong Diyos, sa liwanag ng iyong pagtuturo. Nawa yung mga nanonood ng video nito, buksan mo ang puso nila. Kung sila man po ay iba ang kanilang paniwala, lahat naman po yun nakasulat sa Biblia na aking dala-dala. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo po mga nanonood ng video ito, like and share. Yun lang po. At kayong mga na-share naman, edi share nyo rin po sa iba. Kesa naman mag-share po kayo ng fake news. Kung nakita nyo kahapon sa Kongreso, yung mga fake news,
Ang kanda iyak sila. Nagmamakahawa sila. Eh bakit? Ikukulong sila. Buti na lang. Tinatawad sila. Kaya hindi po sila nakulong. Mga fake news vloggers ni Duterte. Napanood ko po yung tapos sa Kongreso. Kawawa sila. Ang tatapang nila sa simula. Bandang huli, iyak, 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 iyak. Para mga bata. Siguro sabi ng abogado nila si Bello, umiyak na lang kayo para maawa ang mga congressman. Kaya nung umiyak sila, naawa ang congressman. Sige na, sige na. Kaya kumigila kayo ng tawad, okay na, sabi nila. Pero na-lecturean sila tungkol po sa pagiging vloggers. Pinakita lang nila, dapat maging responsable tayong mga tao. Gusto nating magbalita, be responsible. Ano po, be responsible. Alam niya, meron nakasulat sa Biblia. Kukunin ko lang po yung isang Biblia ko, no? Ito po, King James Version. English, Tagalog. Meron po nakalagay dito eh. Ewan ko lang po kung paano, ay, sandali. Ay, wala palang ano to. Walang Old Testament. Yung nakalagay po sa Old Testament kasi, New Testament lang pala ito. Ito bagong tipan lang, New Testament lang. Yung sa Exodus chapter 23 verse 1. Yun po para sa mga vloggers ng mga sinungaling yun. Ang nakalagay doon, huwag kayong magsasabi ng kasinungalingan para lang kayo kumampi sa isang masama. Tumbok na tumbok po yun sa mga vloggers ni Duterte. Sino yung masama? Si Duterte. Ngayon yung vloggers niya, ginagawa siyang mabuti. Kanya lang, meron nakasulat sa Biblia. Huwag, sabi ng Diyos. Kaya masama po sila. Kaya buti na lang humingi sila ng tawad kapon at tinatawad naman sila para hindi po sila ma-contempt. O contempt na sila eh. Lalo na si Pastor Benya Bate, nagagalit na. Nagagalit na. Kaya sabi niya, mag-sorry kayo. Ayun po, siguro naturuan sila ni Atty. Bello, ang kanilang counsel. Humingi na lang kayo ng tawad, tsaka na lang kayo umiyak. After na humingi po sila ng tawad, pero umiyak sila. Eh, mababa naman ang damdamin ng kongresista. Sige na. Sige na. Pinatawad po sila. Okay, hanggang dito na lamang. Ano? Exodus 23 verse 1. Yun po nakalagay. Naalala ko. Wala palang, sorry. Pero ganun lang po ang nakalagay na yung instruction o sulat nakalagay doon. Ano? Sige po. Ito po inyong kaibigan, Girls Brother Manny Bautista. Nasa loob po tayo ng tahanan ni Ate Nene. Kaya kung sining nasa loob ng tahanan, siyempre sila yung nakakapakinig po, no? Praise the Lord. Ito, hanggang dito na lamang ang ating video, no? God bless us all. Bye-bye.